Hindi nyo ba mapapasok? Araw-araw ko na nandyan yan. Araw-araw dumadaan eh. Bakit po, sir? Ha? Bakit po? Anong bakit? May karapatan po akong tanungin. Hi everyone! May mga kababayan tayo na upang makakuha ng customer ay nagtatayo sa bawal na lugar tulad ng sidewalk. At ang iba naman ay naglalagay ng mga kargo sa mismong bangketa. Sa video na ito ay tingnan natin ang pagsasaayos ni Sir Gabriel Go at ng MMDA sa mga bawal na inilalagay sa bangketa. Panoorin natin ang video na ito. So, good morning. 10 o'clock po na umaga. Nandito po tayo sa Naiya, Sukat Road. Papunta po tayong Fairfax. Isa po ito sa mga complaint areas along with the request ng Local Traffic Management Bureau ng Parañaque po. Ang cargo company na ito ay itinambak lang ang cargo nila sa mismong bangketa at delikado sa mga naglalakad. Hindi ba sa kanila yan? Hindi ba sa kanila yan? Sa kanila, di ba? Wala bang may-ari? Wala. Asitiling na lang. Ano, hindi nyo ba maipapasok? Hindi nyo ba mapapasok? Hindi nyo maipapasok? Araw-araw ko na nandyan yan. Araw-araw dumadaan eh. Ngayon na. Kundi, papaasitiling ko yan. Hindi, saka tinan mo yung drainage, oh. Sira na yung drainage. Sige sir, pwede na. Dito na malapit sa T5 extension test. Sige, papunta ako dyan. Nagpaubaya naman ang ginang na ito at ibinigay na ang kanyang tindahan. Wala namang atang laman. May laman ba? Wala sir, ito na lang naman. Kukunin na po namin. Kunin na namin po. Kunin ka lang na sir, uwi ka na lang. Hindi po, kukunin na po namin lahat. Yung mga gamit lang sa loob, kunin nyo. Saka nyo na buo yan. O, yun din, meron. Diyos ko, ano na nangyari? Dumami nagtitinda dito. Ginawang tindahan naman ng parisan ang bangketang ito at wala nang madaanan. Yung kabila, umpisahan nyo rin. Kinausap naman ni Sir Gabriel Go ang mga tauhan dito sa bus company na ito dahil sa kanila ikinakabit ang mga kuryente ng mga tindahan. Kuya, sino nagmamanage nito? Bakit po, sir? Ha? Bakit po? Anong bakit? May karapatan po akong tanungin. Ay, Tatanong ko sino po nagmamanage nito. Kasi sa inyo po nakakonekta ang mga kuryente sa labas eh. sa amin, sir. Tapos pinapasok nila sa loob. Hindi sa amin. Kaya nga pinaharangan ko kasi pinapayagan nyo ipasok eh. Ilang beses na po. Pumasok dito, sir. Oo nga po, sa gobyerno po ba to? Hindi. Hindi, private kay airport transfer. Dito ay nadiskubre na ang kawad ng kuryente ay sa bus company pala nakasampa. Eh, paano sasabihin hindi? Ayun, doon nakasampa lahat oh. Sasabihin, hindi nila alam. Eh, sa kanila lahat nakasampa. Hello po. Para naman tayo naglolokohan. Ang gawin nyo, para hindi sobrang laki, total kahoy lang yun eh. Tibagin nyo, saka natin isampa para ma-flat yan. Bitbitin nyo lahat yan. Walang may iiwan. Ang gawin mo yung iba, di ba kahoy lang? Sirain mo bago isampa. Pero huwag mo iiwan kasi i-recycle nila eh. Karain na lang yan. Tinan mo, baka walang laman yun. No? Pag walang laman, bitbitin mo.
Lahat, linisin natin. Yung rep, pag walang laman, bitbitin natin. Ayos lang naman nata laman eh. Yung mga gulay, bigay nyo sa kanila yung gulay. Yung tungtungan, banatan nyo na, sirain nyo na yung kahoy. Kanino kayo nakikabit ng kuryente naman? Pinagpaalam. Sa inyo. Sa bahay nyo. Haba ng koneksyon. Chay. Dati sa poste nakakabit yan eh. Ngayon ewan ko saan laki nabit. Sabi sa bahay daw nila. So, ngayon po ay 11:15. So, nandito naman po tayo sa C5 Extension. We're moving towards Merville area na kung saan follow-up operation na po ito mga ginagawa natin dito. And aside from that, request din po ito ng local na pamahalaan po. Ang ginang naman na ito ay nagtayo ng tindahan sa ilalim ng mismong tulay na sana ay daanan. Kuya, nabigyan ba kayo ng permit? May permit na po ba kayo? Nabigyan po ba? Sino po pumayag sa inyo? Kasi di ba nung huling beses na nandito po ako, sabi ko wag na kayo dito. So bakit po kayo bumalik? Pinayagan po ba kayo? Ha? Oo nga po, sino po pumayag? Wala po. Wala kayong binabayaran. Hindi ko na pinapitikit po kami po araw-araw. Dalawa po sa sinihod po sa kanyang barangay po. Pero hindi po dapat dito sa pwestong to kasi bawal po sa bangketa, bawal po sa ilalim ng footbridge. Saan lang po naman po kami nasa ilalim ng po. Bawal nga po sa ilalim ng footbridge. Pinagbabawal po yun sa batas. Hindi ko po alam kung bakit po kayo pinapayagan. Tinitikitan po nila kami kasi araw-araw para daw po sa ano daw po yung sinihod po. Hindi ko po alam, hindi ko po masasagot. Ayan po ang kasama namin ng taga-Paranaque po. Dito po kami araw-araw dito sir eh. Ha? Yung mga mismo po yung sinihod po. Hindi ko po alam yan, hindi ko masasagot pero pinagbabawal po yan. Sinabihan ko na kayo dati. Diba? Sana nakinig po kayo. Ano ba ang mga laman nito? Patungan lang. Opo, pinapatungan lang po na. Oh, bingbitin nyo na. Pitbitin nyo na. Siguraduhin yung walang laman ha. Ayokong kukuha na may laman. Paligpit nyo na yung mga biskwit. Ang kotse naman na ito ay kalsada ang mismong parkingan. Ay car, yung gulong. Pumapaling. Aba, hindi ah. Umabot naman sa kalsada ang trapal ng mga tindahang ito na nakasagabal sa mga motorista. Pati upuan. Tagalin nyo yung ulam. Hilahin nyo na lang. Yung iba, sa harap. Yung iba, sa harap. Sa ating pong mga kababayan na nagtatayo ng tindahan sa bangketa ay naiintindihan ko na gusto nyo lang kumita. Pero ang bangketa po ay daanan ng taong naglalakad. Kung wala na po ang bangketa ay pwede pong mabangga ang mga taong naglalakad sa kalsada.
Alam ko na gusto nyo lang makakuha ng bibili sa inyong tindahan. Pero saan po ang mga tao dadaan? Mahirap po, pero kailangan nyo pong hanapan ng maayos na lugar kung saan ay pwede kayong makapagtinda ng hindi nakasagabal sa kalsada. Sana kung umabot ang video na ito sa anak ng mga magulang na nagtitinda, ay tulungan nyo po ang inyong magulang. Sa inyong mga anak, umiikot kayo sa inyong lugar at ialok ang tinda ng inyong magulang. Hindi nyo naman obligasyon na tumulong sa inyong magulang. Pero sa hirap ng pamumuhay sa Pilipinas ay ito na ang oras para tumayo kayo para sa inyong mga magulang. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.